beloved Boss Mike Cervera. Sa inyong hamon tungkol sa confidential funds, hindi Ako naman. Ano ba yung hamon mo kasi, attorney? Alam niyo, sa totoo lang, busy ho si attorney ngayon, no? Siyempre, busy yan. Di ba? Bagong, appointee. Ha? Bagong appointee ni Pangulong Bongbong Marcos mismo, eh. Big Daddy, ang tagal nang walang Palmolive lavender. Siyempre, meron namang Mariang Palad. Ang ginagawa ni Maria? Ha? Kailangan naman siguro yun. Ako, ano gagawin niya dyan? Display. Diba? Kapag nalulungkot kahit sino man, kahit si Kibuloy man, pag nalulungkot kayo, maglo-lo kayo. Ha? Diba? O lalo na kapag pag wala kayong asawa, wala kayong partner, wala kayong jowa, anong gagawin ninyo? Ano yan? Titigtigan nyo lang. Tititigan nyo lang. Ha? Ano yan? Display lang sa inyo. Laruin ninyo. Laruin ninyo. Oo. Gamitin ninyo. Si Maria. Sino Maria, boss? Di si Mariang Palad. Ganun yung ginagawa ni Kibuloy ngayon. Sorry, Kibuloy, yung mga binibengbang mo dati, ano na kaya? Baka naman may bumibengbang ng iba. Tapos may imagine ni Kibuloy na, wala na. Yung mga binibengbang ko, baka may bumibengbang ng iba. Sakit! Attorney Claire. Dimple, thank you naman. Ito na. sabi po ni BP Duterte sa inyong hamon tungkol sa confidential funds, hindi raw niya kailangan sagutin ang mga puna ng Kamara. Reaction po. Reaction! Attorney, inahamon ka ni Sara Duterte, Hindi niya daw kailangan sagutin yon. Ano masasabi mo dyan, attorney? Pasok! Nasa kanya po yun kung ayaw niya pong sagutin. Pero obligasyon po niya bilang isang vice presidente, isang public servant, hindi lamang para sa House siya magpaliwanag, kundi sa taong bayan. Dahil pera po ito ng taong bayan. Nabanggit din niya na papunta tayo sa... Kita nyo! Tama naman si attorney, nasa iyo yan. Bakit? Anong problema namin dyan? Ikaw naman yung makukulong, hindi naman kami. Ikaw naman yung may kasalanan, Ikaw naman yung nagnakaw, hindi naman kami. Anong problema namin dyan kung ayaw mo sagutin? Barag, mga kababayan, barag to si Sara dito. Ibang klase si Attorney Claire talaga. Pasok! basurahan. Nawawalan daw ng pag-asa ang mga tao dahil walang nararamdaman sa Marcos administration. Siguro wala lang po siya nararamdaman dahil hindi po niya nakikita at pinapanood ang mga nagagawang proyekto ng Pangulo at ng administrasyon. Correct, mga kababayan. Mukhang si Sara Duterte ang hindi nakakaramdam nito. Lahat na lang mga tao, mga kababayan, maliban na lang yung mga uto-uto. Ito, mga kababayan, ramdam na makita nyo. Makita nyo yung mga ginagawa dyan. Nakita nyo ba yung mga ginagawa dyan sa West Avenue? West Avenue hanggang North Avenue hanggang doon papunta ng papunta ng San Jose del Monte. Grabe, mga kababayan, tuloy-tuloy ang proyekto. Ang dami na natapos ni Pangulo. Yung mga iniwan ni Digong na hindi niya natapos noon, mga kababayan, tinapos na ni Pangulong Bongbong. Ayaw nyo ng ganyan? Kita nyo, mga kababayan, si Pangulong Bongbong hindi nila mabato na magnanakaw. O yung mga na lang, desperado. Pero si Sara at saka si Digong, sabihan nyo nga ng magnanakaw. Diba wala kayong masabi? Ano masasabi nyo? Adik. Adik yung mukha nyo. Yun lang ang kaya nyo sabihin. Nagnakaw. Nagnakaw. Nagnakaw? Wala, diba? Wala. Tuloy. Kung walang nakikita siya na ginagawa ng administrasyon, malamang ay dahil nasa ibang bansa siya. Ang Pangulo po ay nasa bansa natin ngayon, sa Pilipinas, nagtatrabaho. Samantalang ang Vice Presidente ay nawawala po. Boom! Mga kababayan, boom! Siyempre, hindi substandard. Basta gawang Marcos, tandaan nyo.
kahit apo ng apo nyo, mapapakinabangan to. Diba? Pagtatak Marcos ang proyekto, hanggang apo ng mga apo nyo, mapapakinabangan to. Oh, ngayon, Sara, ano masasabi mo? Yari ka, no? Buti pa si Pangulong Bongbong Marcos na presidente, nandito sa Pilipinas nagtatrabaho. Ikaw, vice presidente, anong ginagawa mo dyan? Sinisiraan mo yung bayang ito. Ngayon, mga kababayan, binibira nila, Digong, noong panahon ni BP Lenny. Anong sinasabi nila? Noong si BP Lenny nag-speech sa isang parang convention. Ano nangyari? 'Di ba? Binanatan nila ng binanatan. Yan ang sinasabi ko. Lahat ng ginagawa nyo bumabalik sa inyo. Ngayon, eto, barag na barag ka dito. Ang galing nito mga kababayan ha. Pakinggan ninyo. At pinapanood ang mga nagyagawang proyekto, siguro wala lang po siya nararamdaman dahil hindi po niya nakikita at pinapanood ang mga nagyagawang Yung itsura ng Attorney Claire siguro, hindi niya pinapanood kaya hindi niya nararamdaman yung mga proyektong ginagawa ni Pangulong Bong. Yung itsura ni Attorney Claire talaga. Hindi nyo, alam nyo titigan nyo lang yung mukha o kung kayo DDS, titigan nyo lang yung mukha ni Attorney Claire, mabibwisit na kayo Aloy! proyekto ng Pangulo at ng administrasyon. Kung walang nakikita siya na ginagawa ng administrasyon, malamang ay dahil nasa ibang bansa siya. Ang Pangulo po ay nasa... Hoy, Sara, umuwi ka rito para makita mo ang ginagawa ni Pangulong Bongbong. Kasi wala ka rito Lagi kang nandiyan sa pasyalan. Sino ba pinagsisilbihan mo dyan? Di po ba mga kababayan? Damay na natin si Robin Padilla. Sino ba pinaglilingkuran ng mga yan? Si Digong lang. Hindi ho, taong bayan. Ang kanilang pinaglilingkuran, si Digong lang. Hindi ho, taong bayan. Kita nyo mga kababayan ko. Pasok, sayang yung ating mga binabayad na pasweldo sa kanila at mga ninanakaw nila. Sa bansa natin ngayon, sa Pilipinas, nagtatrabaho. Samantalang ang Vice Presidente ay nawawala po. At nawawala ka pala Wala ka pala rito, tapos salita ka ng salita. Diba mga kababayan? Kita nyo na, mga kababayan. Yan po Attorney Claire yan Ay kita nyo mga kababayan si Sara. Nasaan po ba? Nandun sa Netherlands. Anong ginagawa? Ayun, nagra-rally sila. Rally sila na rally, wala pang 30. Diba? Kala mo tuloy, mga nakakulong siya kulungan. Kala mo tuloy, Manila Zoo. Diba? Kala mo, mga hayop yung mga tao ron Yan ang ginagawa ni Sara Duterte sa inyo. Hindi pa kayo matauhan, Ito na. Next, pasok. Ni Vice President Sara Duterte na magpaliwanag sa bagong nabunyag ng mga questionableng pangalan na nakatanggap ng confidential funds ng Correct. Office of the Vice President. Dapat! Obligasyon mo yan. Tapos sasabihin mo, wala kang sasabihin, wala kang sasagutin. Yan ang problema kay Sara Duterte, mga kababayan. Pag usaping pondo ng gobyerno na kinuha niya, ayaw magsalita, ayaw magpaliwanag. Diba? Sino? Nandiyan ba si Mark Ramos? Hoy, Mark Ramos. Baka naman, hindi ka pa nagla-like. Bakit? Yan ang sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro matapos ibunyag ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang tinaguriang Team Amoy Asim. Kita nyo, yung amoy asim na yun. Ibang klase talaga to si Sara. Amoy asim. Sa bagay, natalakay na natin yung amoy asim na yun Di po ba? Kita nyo mga kababayan. Kung paano, sabi ko kung paano niloloko na lang tong mga pera natin. Pati kay amoy, pati kay asim. Pinamimigay na lang yung pera natin. Imbis na si Sara Duterte gumawa ng mga proyekto para pakinabangan ng mga kababayan nating nangangailangan. Yan, mga kababayan, pinamigay kay amoy asim. Amoy asim. Lang yung pangalan, amoy asim.
Sige, tuloy. Na nadagdag sa listahan ng mga nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP. Kabilang na dito ang mga pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy at Jog de Asim. Yes, we believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umano na issue po ng opisina po ni VP Sara. Ang tinig ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, wala pang sagot dito ang Vice Presidente pero sa nauna nito mga pahayag, iginiit niya na maayos na ginamit ang confidential funds ng OVP at ng Department of Education noong siya pa ang DepEd Secretary. Yun lang yung sinabi niya, maayos daw. Kung maayos pala bakit ganon? Bakit may mga amoy? Bakit umaalingasaw? Di po ba mga kababayan? Bakit umaalingasaw kung ano pala? Kung maayos pala yung pagkakagasta ni Sara. Dapat alam nyo mga kababayan, tayong taong bayan, ang nagtatanong yan. Tayo nagtatanong, Mark Ramos, tanungin mo nga yan. Sa niya dinala yung pera na yan. Bakit nadadami na naman dito yung amoy asim na yan? Dati, Mary Grace Piatos lang. Tapos nadagdagan pa na nadagdagan. Hanggang pati cellphone, ginamit na. Ngayon, nung nakaraan naman, ginamit din yung Dodonggang, anak ng pating, parang mga gangster talaga, no? Mga pusakal. Dapat ginamit nito si Bertong Bulag. Nardong Putik, si Pedring Kidlat, ganun, di ba? Yung bang mga pamagat ng pelikula ni Ramon Revilla. Wala Kita nyo, baka mamaya meron pa. Hayaan lang natin, kasi iniisa-isa nila. Baka mamaya lumabas na dyan, si Dodong Sungkit. Wala nga. Katawa-tawa talaga to mga kababayan Imbis na maasar ka, matatawa ka na lang. Duruin mo, ganun tayo pinagloloko ni Sara. Ganun tayo pinagloloko ni Sara. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!